Okay? Hi, Ate Beth! Birthday mo pala. Happy birthday! Salamat sa pag-aalaga sa amin, sa pagbubukas ng pinto tuwing nandun kami. Ingat ka parate and alagaan mo lagi si And hello everyone, I'm inviting you to grab a copy of My Refuge and My Strength. Of course, written by Father Fray Joseph Ciprian Panaligan. Wow, yun pala full name mo, Father. First time kong nalaman yun. But anyway, it's gonna be readily available sa San Ezekiel Moreno Novitiate, Recoletos. So, hope you guys can grab a copy. And God bless you po. I'll see you guys soon. like a tomato. Hi guys, it's Kath. I'm back for my Ivy Day. Today, we are doing something I absolutely love. The Ivy Vampire Facial Treatment. This treatment keeps my skin glowing and helps with texture and radiance. Perfect for my busy schedule. And we are all done. My skin feels so fresh and renewed. Thank you, Ivy team, for always taking such good care of me. See you. Bye! Hello, Kath Den fans! Ito na nga ha. Bumati no, si Ma'am Catherine at saka si Sir Alden din. May invitation mga kasombreros, kagaya po inyong napakinggan. So, dito si Ma'am Catherine ay parang may binati siya dito na fan na bumati na happy birthday mga kasombreros. So, nagpasalamat siya dito na dito yung binati niya ay parati nagbubukas ka ng pinto. Salamat sa pag-aalaga at saka pagbubukas ng pinto. Parang ano yata to, parang isang ABS-CBN staff or someone like that mga kasombreros na ayun nga no, si Ma'am Catherine dito ay sobrang appreciate niya mga kasombreros yung 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 service na kanyang binati mga kasombreros. Hindi ko maano yung pangalan, yung Ate Bat, something like that na Ate Bat yung kanyang mention ng kasombreros. Tapos yung Catherine dito ay sobrang ganda no, yung bag niya ay dito, naka-gold yung kulay mga kasombreros, yung tali ng kanyang bag na parang chain no, parang kadena. Tapos naka-black siya, tapos naka-tuxedo no, si Ma'am Catherine mga kasombreros. And then parang nakahikaw siya. And then, nakatali yung buhok mga kasombreros. So, sobrang cute na ni yung Catherine mga kasombreros. Pero, ito po ay, if I'm not mistaken, ay time pa ng A Very Good Girl, no? Nirepost lang kagabi ng isang fan na binati nga mga kasombreros. So, yun po, no? Kasi nalaman ko sa information na rin sa comment section mga kasombreros na sabi niya, nung mismo nag-upload ay during A Very Good Girl pa ito. Pero ano no, parang recent lang siya kasi medyo okay pa ang katawan ni Ma'am Catherine dito kasi 2022 yata yung grabing pagpayat niya. 2022 hanggang if not mistaken first quarter ng yun, sobrang payat niya doon mga kasombreros dahil nga sa stress no ng dito, nang hiwalayan nila ni Sir Daniel Padilla mga kasombreros. Siguro hindi siya kakain, hindi siya nakakatulog mga kasombreros. Kung kaya grabe yung kanyang pagpayat din mga kasombreros na nahalata ng tao no, mga kasombreros. And then Sir Alden naman ay ito na nag-invite nga siya. So ito na yung video kahapon nung parang book no ni Father Joseph Ryan. So hindi pala siya si Ezekiel. Hindi pala Ezekiel ang pangalan niya. San Ezekiel Lorenzo Novitiate. So yun pala yung lugar mismo mga kasombreros. So yung may sulat ng libro na My Strength, no, my Refuge and My Strength mga kasombreros ay si Joseph Ryan Panaligan mga kasombreros. So Fray Joseph Ryan Panaligan. So yun po. First time doon lang nalaman ni Sir Alden yung kanyang tunay na pangalan mga kasombreros. And ito daw yung ito daw yung ka-look-alike ni Sir Alden na pari mga kasombreros no, na naging close nga sila
dahil nung una siyang nabalita, nung una siyang na-discover mga kasembreros ay talagang naging trending si Father kasi akala nila si Alden Richards mga kasembreros no, na naging pari na. So pero hindi po. So yun no, parang invite si Sir Alden dito na grab a copy no, na bumili ng libro na My Refuge and My Strength no, na available na mga kasembreros sa December. So yun, kung gusto niyo lang po no, na magkaroon ng ganitong libro ay grab a copy mga kasembreros. So nag-invite si Sir Alden dito no, kasi kahapon yung ating na-flash ay yung ano lang, yung pictures mga kasembreros. So ngayon po ay yung ano na, yung mismong tawag dito, yung mismong video na. And then ito si Ma'am Catherine no, ay ito na yung may boses niya na ano mga kasembreros na pagbisita sa IV no. Nung nakaraan kasi ay wala siyang boses no, tapos ngayon ay meron na ito na yung parang complete version na pinost ni Doc IV sa kanyang TikTok kagabi mga kasembreros. So kagabi niya lang ito pinost sa kanyang TikTok account mga kasembreros no, ni Doc IV Teo. So dito nga ayan nagkaroon ng treatment, facial skincare na naman si Tisay na si attorney mga kasembreros na IV Vampire Facial mga kasembreros. So yun, parang pinopromote niya at saka sinasabi dito yung advantages at benefits mga kasembreros ng vampire facial treatment mga kasembreros. IV Vampire Facial no. So sobrang ganda. Sobrang ganda niya no, ni Phenomenal Box Office Cinema Queen dito. So maikli lang ito mga kasembreros. Pero ito yung ang cute ng boses ni Ma'am Catherine dito mga kasembreros. Sin po no. And then ito, so ngayong araw po ay November 13. So sige ito muna mga kasembreros. So dito ko nalaman no, yung tatlong pinaka highlights ng grupo na dance group at saka famous na Filipino male group mga kasembreros na nag-join Sir Alden, nag-collab ay yung SB19, 1621 PH at saka alamat pala yung ano, yung naka-collab ni Sir Alden, yung makulit sa kagabi na vlog natin, yung sa ano ni Ma'am Jonalyn Virain. So alam ko yung alamat magiging part din yata ito ng kanyang music festival no, ganun mga kasembreros no, sa December. So yung 1621 PH naman yung itong isa pa mga kasembreros no, mga famous collaboration ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. So ang kulit talaga ni Pops Alden mga kasembreros. So pero po no, mga famous collaborations ni Soiti mga kasembreros. And then so yun no, pero alam natin ang SB19 ay nakasama din dati ni Ma'am Catherine dun sa bench nila mga kasembreros. And then ngayon ay November 13, diba? So anniversary na ng Hello Love Again mga kasembreros, isang taon na no, ang nakalipas simula nung actually wala nung mamaya pa kasi papalabas ng gabi. Isang taon na nakalipas mga kasembreros na ipalabas sa sinihan ang Hello Love Again mga kasembreros. So at dahil dyan ay dahil anniversary nila mga kasembreros ay manonood tayo ng ano ng mga bloopers at saka mga video clips mga kasembreros na available na sa Hello Love Again mga kasembreros no, bilang parang celebration natin ba ng ano ng anniversary no, first year or first anniversary mga kasembreros ng Hello Love Again sa sinihan. So alam natin na marami silang mga awards and recognitions na hindi natin mabilang-bilang na mga kasembreros no, nominations and awards and winnings mga kasembreros. So kung kaya tayo pa ay manonood ng mga ano na mga video clips na ito mga kasembreros at saka bloopers na rin. So pinaka nakakatawa talaga dito yung ano, pinaka kinilig talaga kasi wala na sa script yung sa airport na sila tapos parang pauwi na sila, naghiwalay-hiwalay na sila, tapos uwi na tayo. So, sabi ni Ma'am Catherine, nakauwi na ako. Sabi ni Sir Alden, saan? Sa puso mo.
Basta panoorin nyo na mga kasers kung gusto nyo pong i-refresh at saka i-rewind, no? At saka i-remember natin yung ilan sa mga video clips, mga kasembres at bloopers ng Hello Love Again. So, ma-revive yung ating dito, yung ating saya at kilig at tuwa mga kasembrero sa ating kapanoorin. So, yun lamang no, sa ating content items. Pero aba pa kayo kasi meron tayong pasabog sa susunod na vlog ngayong araw. Tapos ay pakinggan natin ang salita ng Panginoon after po nito mga video clips po ng Hello Love Again. So, isang pinagpalang Huwebes po sa bawat isa. Ngayon po ay November 13, 2025. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God after po ng mga video clips ng Hello Love Again. Sa wakas, nagtagpo na rin ang future ng dalawa! Yeah! Patitiligan na rin! Itong plan. Parang Dracula. Makukuha ko na mga kaluluwa ninyo lahat. Sa wakas, nagtagpo rin ang future ng dalawa. Yay! Patitiligan na rin. Ito. Kapilas. Market. Dito, Japanese. Bye! Bye-bye! Pauwi na kita! Ano? Nagbakit si Tisoy. Ano sabi ko? Uwi na tayo. Ingat. Kaya. Pauwi na ako eh. Saan? Gusto mo? Kilig ka doon? Cheesy na. Kilig ka. Ano? Sorry. Hi! Hi, Michelle. Yes, I know, but hello, good morning. Good morning, William. There are a lot of things to settle. My jobs, application fees, loans. I don't want to help, but I only know I will get the way we ran around the room again. So slow. Who keeps help? You should start working on your Good morning, NCLEX Ed. application. I know, but I still have to settle some things. Good morning, Wim. How are you? Hi, Ed. Sorry, Derek. Go. Good morning, Ed. NCLEX application. I know, but I still have to settle some things. Hi, Wim. Good morning. Hi, Michelle. You didn't even get her name right, it's Suzette. It's not even Michelle. Oh, ito pa. So, Ethan, pagkaligpit mo yung banyo naman, ha? Okay. Salamat. Thank you, Nana. Very good. Sequence for take shot 1. Take 1. Hindi siya sure. 1, 2, 3. Masyado mataas. Hindi mo bumuka. 3. Oh! Yun pala. Galing. Galing!
Ayan! Baliktad. Yun! Kasi hawakan ng pa ako ha. Matik. Yay! Usay. Oh, ikaw naman! Game. Hi! Hi! Marie. There you are. Hey. Oh, sorry. Sorry po. Nga pala po. Happy Sunday, Martha. I'll be a companion with Marie today, if that's okay. It's more than okay. I love it. Okay. Uno, this is Ate Ruby, and this is Tonton. They're my new housemates. Happy Sunday, Martha. I'll be a companion with Marie today, if you don't mind. Oh, it's more than okay. I love it. Uno, this is Ate Marie, and this is Tonton. They're my new housemates. Ang pogi-pogi naman ito. Gwapo-gwapo. Oh, salamat po. Ay, nakakahiya naman. Nakakaintindi. Ito. Thank you. How much na tita? Makapadal naman to, parang si Marie. Aba, ganun talaga. Para sa pagod niya, pinamili niya. Binitbet all the way from the Philippines. Eh, ikaw, si Saruno namili na mitmit. Yeah! Nagbit. Ano pa, di ba? Iyong! Housemates! Ay, si Daisy, housemate namin. Tapos, Ate Ami, si Tonton, yung anak niya, si Marvin, tapos si Mark, mag-asawa sila. Sila may amin ng bahay. Tapos, ayan, yun naman si Dave. Hello! No! Excuse me! I'll e-transfer the payment, thank you! Ang pangit, Derek. I'll e-transfer the payment, thank you! Parang shampoo ko, Mark. I'll e-transfer the payment, thank you! US offer, okay? Don't be long. Okay. Okay. Ay, Mihir, Ma! Ma! Mihir! Sorry, natapilok si Ethan sa paa ko. Sorry. Muntik mo masubsob. I hope this fits. Accidents like these happen all the time here. I'm really sorry. Okay lang. Tara na. Ay, okay lang. Staff room naman to. Hindi naman to sa akin. Hindi naman pala sa kanya. Tapusin mo na. Stop looking. Staff room to. Tara na. May staff over pa tayo. Sino yung staff like that? Hindi ko na kaya. Magpa-propose na ako. Papa Ethan, kaming lahat ba? Mag-PR ka. 1 year lang yun. Hindi na iwan.
Di ko na kaya. Magpapropose na ako! Papa Isa, Kondo Hapon. PR ka. 1 year lang ako. Galit na. Ako na lang. I'll be your common law life. Common law life. Uy, itong isa piti, kawawa naman. Ouch. Sorry. Sorry. Bakit? It's okay. Hindi ko napigilan. Okay na po. Tanga-tanga. Let's join us dun sa ano ha? Sa resident home sabihin ko. Sorry! Sorry! Ayan to, no? Mga Pinas na. Amoy selos din. Tama? Tama! Tak! Hindi ako yan. Naamoy niyo yung bango, may beach! Tara! Ligo tayo! Ayan to, no? Amoy Pinas na. Amoy selos din. Tama? Tama! Tak! Tara guys! Hindi niyo pa ba naamoy? Ay, nakas! Nakas? Summer season. Ready na siya. Ayan to, no? Amoy Pinas na. Amoy selos din. Tama! Tak! Tara guys! Can't you smell the tranquility? Well, sige na. Tawa ka na sa akin, no? Let's swim! Bagal talaga tayo. Para po sa ating Word of God is sobrang ganda nito ha. Sana po ipakinggan natin. Ang title po ay Love ng Ama sa Anak. John 17:26. And I have, Jesus Christ speaking, declared to them your name and will declare it, that the love with which you loved me may be in them and I in them. Grabe no? Napapansin niyo po yung closeness, napapansin niyo po yung interconnectedness ba no ng pag-ibig ng Panginoon, mga kasambreros. So from the Lord Jesus Christ na mula sa Ama, okay, ang title natin ay Love mula sa Ama, tapos through kay Lord Jesus Christ at saka si Lord Jesus Christ naman ay patungo sa atin yung pagmamahal na yun. Kung pa, siya yung naging daluyan, siya yung naging vessel, siya yung naging tunnel, mga kasambreros, pathway, no? Naging highway patungo sa atin ng kanyang dakilang pag-ibig. So which is true, no? Kung pa, yung pagpapakamatay pa lang o pagkamatay pa lang ni Lord Jesus Christ, mga kasambreros, nagparaya siya, sacrificing himself on the cross of Calvary, ay yun na yung legit at pinaka-solid, no? Pinaka-makatotohanan na tawag dito, na patunay na ang Diyos po natin at ang kanyang pag-ibig ay dakila sa atin, walang kapantay at walang katulad, mga kasambreros. So sa verse na ito, no, from the Gospel of John, we witness a profound moment in the life of Jesus where He is praying to His Father. So ito po ay karugtong, mga kasambreros, no, ng ating dito, ng ating word of the day din na may pagkakaiba dun sa John 17 verse 9, mga kasambreros. So this was the time na nanalangin si Lord Jesus Christ for His disciples and for those who are under His custody or under His care, mga kasambreros. So ang verse na ito nagka-capture ng essence or ng kahalagahan ng vital relationship, no, between God at saka kay Lord Jesus Christ and humanity. So ano yun, cycle, mga kasambreros. So when God the Father has loved us and Jesus Christ has loved us, no, iikot yan, no, kasi parang si Jesus Christ yung taga-intervene, no, siya yung meddler, siya yung intercessor, siya yung tagapagitna, mga kasambreros, sa atin at saka sa Diyos. So, kumaga pa sa isang korte, si Jesus Christ ang ating attorney, si God the Father ang judge, tapos tayo naman yung nasasakdal, okay? Ang witness, ang Holy Spirit. So, ganun po siya, mga kasambreros. So, Jesus expresses the effort He made to reveal God's name and character to His followers. This act of revealing does not merely pertain to knowledge, but embodies a more profound, intimate connection. The love that God has for Jesus is now intended to dwell within His followers, creating a bond
that brings us closer to Him. So yun nga, no, ang pinaka-goal talaga dito ay panumbalikin yung mga tao, mga kasubers. And the same goal actually, no, the same plan, the same objective, the same purpose ang ginagawa natin, mga kasubers. I want you to draw near to God. I want you to follow God. I want you to know more God, mga kasubers, no? Have more knowledge, have more understanding of His ways, know more about Him. So, ganun, mga kasubers, no? Ako po ay isang instrument lamang. Same goes with other pastors, sa mga churches, mga priests, mga evangelists, no? Mga preachers, and mga workers sa church, mga kasubers, and even yung mga missionaries, mga kasubers, na hindi nalaga sa iba't ibang lugar. So sila po ay kumbaga pa naging way, naging instrument, naging pathway ba, no, naging daanan ng gospel or ng pagmamahal, pag-ibig, dakilang pag-ibig ng Diyos, mga kasambreros, mula kay God the Father, through His Son, and through His people, mga kasambreros. So yung mga nag-o-obey, may pananampalataya sa Kanya, sumusunod sa Kanya, mga kasambreros. Here we understand that Jesus wants us to experience the same love that He experienced. So ganun din, may mga napapanood akong mga sa TikTok na, di ba, mga sila, no? Mga nag-share ng gospel, kahit mga kabataan, no? Kahit mga youth, kahit mga, let's say, mga teens, mga 20s, 30s, and even older, mga kasambreros. Pag nag-share sila, may mga nagdi-debunk. Siyempre, hindi natin mapiplease lahat. Siyempre, may mga pilosopo, may mga pilosopo sa comment section, and sinasagot din naman nila ng mahinahon at saka maayos, mga kasambreros, so that they can understand, no, yung totoong meaning ng gospel, why there is a gospel, na paano i-share ang gospel. So ganun, mga kasambreros. And ito yung kalimitang maririnig natin sa mga Kristiyano na nag-share ng gospel. I want you to experience the same pag-ibig na na-experience ko, na-experience ng mga Kristiyano, na-experience ng mga anak ng Panginoon, sa love ng Panginoon. So sa love ni Lord, sa love ni God the Father. So ganun, mga, kasi kagaya ko, di ba? I have sense of purpose, no? Talagang hindi man tayo perfecto, pero may sense of purpose because we share the gospel in truth, in love, in humility, in respect, mga kasambreros, no? So gusto ko rin ma-experience nyo, no? Gusto ko rin ma-experience yung pagmamahal ng Diyos, yung protection ng Panginoon, yung kanyang pagpapala, yung kanyang basta yung pinakaano sa lahat dito ay yung kanyang pag-ibig, na dakilang pag-ibig ng Diyos. Kasi maraming mga tao ngayon na nag-depress, naglulong ng attention, parang nagmamakaawa sila sa social media ng attention, naghahanap ng attention sa mga barkada, naghahanap ng attention sa jowa, naghahanap ng, kung kaya ito na isa sa mga reasons na marami ang nagjojowa kasi gusto nila na makahanap sila ng pagmamahal dun sa tao, okay? Na which is bata pa, for example, no, mga teenagers pa, no, yung mga hindi pa marunong maglaban ng kanilang mga damit, no, ay gusto magjowa, hindi pa marunong magbukas ng plato, gusto magjowa. Kasi sometimes isa sa mga reasons dito, naghahanap sila ng care, naghahanap sila ng love, naghahanap sila ng attention ba sa labas kasi hindi na na-feel sa loob ng tahanan. So based yan sa research, mga kasambreros, na isa sa mga dahilan kung bakit ang mga bata sumasali sa mga ganggang, sumasali sa mga fraternity, for example, sumasali sa mga group of people na so ang kagandahan dito, yung mga youth, no, na grupo ng mga Kristiyanong kabataan. So yan sila, nag-invite din talaga yan sila ng mga kasambreros na mga kabataan din na mag-join ka sa amin kasi masarap dito, ang experience mo parang kakaiba, no, hindi mo ma-explain, grabing pagmamahal ng Panginoon. So grabe ang purpose, na malalaman natin yung purpose natin sa buhay, bakit tayo nag-exist, na bakit tayo dito sa mundo. So ganun, mga kasambreros, no, yun ang the best na pang-i-invite. Pero pag yung pag-i-invite ay nasa kamunduhan, nasa sa liwaliw, na hindi natin malaman kung bilong ba talaga tayo or ginagamit lang tayo. So yun po yung delikado. One of the most exciting lessons from this verse is the importance of active love. So yun, active love, mga kasambreros. As Jesus models for us, love is not just about feelings, it manifests through action. So hindi lang siya sa feeling, mga kasambreros, na yung pag-ibig. Dapat napapakita siya sa action, at saka sa iba pang aspects, na accountability, responsibility,
diligence, and so on. We are called to express love through kindness, understanding, and service. So yun siya mga kasambreros. So by the way, meron tayong 5 languages of love, no? We have service, we have gifts, no? Service mo yung gusto mong maglingkod, gusto mong mag-serve, no? Ako talaga share ko lang isa sa mga love languages ko yung yung service, yung ako yung naghahanda ng pagkain ni nanay ko, mga kasi ako yung kumukuha ng kanin niya, ng ulam, and so on. Titinta ng gatas niya. So ganun mga kasos, no? Share ko lang po with humility naman po mga kasambreros. So yun, so yung physical touch, yung itatap ka, yung clingy, so yung physical touch mga kasos, no? Quality time, no? Isa sa mga love languages yun mga kasos, na may mga tao kasi tayong pag gusto mo ng kausap, andyan parati, no? Kung gusto mo ng karamay, andyan parati. So quality time sila mga kasambreros. So affirmation, no? Yung parating kind words, encouraging words ang lumalabas sa kanilang bibig. So that's also one love language mga kasambreros. So gifts, no? Yung may mga taong palabigay, they show their love through gifts, no? Magbibigay ng regalo, ititreat ka sa labas, no? Bibigay ng bagong gamit, or bibigay ng damit, and so on mga. So ganun, sa iba't ibang class, iba't ibang ways mga kasambreros to show love mga kasambreros sa ating family, sa ating kakilala, sa ating friends, and so on mga kasambreros. Engaging with each other as believers fosters an environment where we can support and uplift one another. The love that Jesus shares with us gives us a sense of purpose that not only impacts our lives, but also radiates into our communities. So yon, so hindi lang dapat sa bahay. Ang ganda, no? Ang ganda ng gano'n na kapitbahay mo talagang may impluwensya ka sa kanila. So natutuwa rin ako dun sa isang vlogger na si Tete Lestay, no? Isa sa mga testimonies niya ay yung mga kapitbahay niya sa pagpupursige niya at parati niya pag-share ng gospel sa social media, no? Ay pati yung mga kapitbahay niya, no? Kahit nasa malayo, nanghihingi niya rin ng Holy Bible because ginamit siya ng Panginoon mga kasambreros para ibahagi ang gospel, i-explain na mabuti, with ease, with calmness, with kindness mga kasambreros. So which is effective, no? Glory to God sa buhay ni Tete Lestay. Si Tete Lestay actually, classmate ni Joros Gamboa. Graduate sila dati mga kasambreros sa theology din po, no? Na eskwelahan. So, yun, glory to God sa buhay ni Tetelestai. So, Tetelestai actually is from Greek na ibig sabihin na. So, ang Tetelestai pala ay nangahulugang it is finished, no? Isa sa 7 last words ni Lord Jesus Christ, mga kasambreros. So, yung pangalang yun, Tetelestai. So, sa Greek siya, mga kasambreros. So, ibig sabihin ay natapos na, no? Yun ang nabanggit ni Lord Jesus Christ, mga kasambreros, sa krus. While He was hanging on the cross, mga kasambreros, sa krus ng Kalbaryo. So talagang glory to God sa buhay niya Tetelestai din mga kasambreros. So yun, no? Ang ganda ng verse nito mga kasambreros, no? Love ng Ama sa anak mga kasambreros, and then sa atin din ng mga anak ng Panginoon. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? Especially yung love na mula sa ating Panginoon, mga kasambreros. In the mighty name of Jesus we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.